Sabihan na you cannot judge a gift by its wrappings. Hindi mo maatulan ang isang kaloob sa pamagitan ng ganda o pag-simple ng balot nito. Maaaring isang gift ay simple lang ang wrapper, walang ribbon, walang lace, but its content may be very expensive. Kumbaga isang mamahaling bagay. So you cannot judge a person by his outward appearance, or by his clothes, o na kulay ng kanyang kalat, o color of his skin. Looks can be deceiving. Kumbaga, hindi mo masasabing ang tao ay mabait kung mukhang mabait. Minsan may mga tao na pagkakagalang-galang, ang ayos, ang hindi, pero manluloko pala, yung scammer. Mayroong mga tao na para bang hindi mapagkatiwalaan, pero pag nakilala mo ng gusto, ay mayroon namang kabaitan. So you cannot judge a person's character, his sincerity, his pride or humility, faithfulness and loyalty sa pamagitan lang ng kanyang panglabas na inyo. So you cannot simply judge a person by his looks. Ang sabi ng banal kasulatan na man look on the outward appearance, but God looketh on the heart. Ang tao ay tumitingin sa panglabas na inyo, tapos ang Diyos ay tumitingin sa puso. Kaya lagi rin natin nababanggit na beauty depends on the beholder. Kumbaga, ang kagandahan o kagwapuhan ay nagdepende sa tumitingin. Sa Panginoon, mga kapatid, ay hindi masyadong mahalaga ang paglabas na inyo. Hindi nasasabi, hindi niya ito nakikita o tinitingnan, pero ang kahalagahan ng isang tao ay nagdidepende sa kanyang kalooban. Sa Panginoon ay mas mahalaga ang character, yung kanyang motivation, ang kanyang pag-ugali. No, sabi ni Pablo sa 1 Timothy chapter 2 verse 9, in like manner that women should adorn themselves in modest apparel. Kumbaga, ang kagandahan ng kahinhinan, with shamefacedness, meaning with self-restraint, o kaya ng sobriety. Hindi yung kagandahan ng elaborate lifestyles, no, yung embroidered hair, o pagsusuot ng mga jewelries, o ginto, o mga perlas, o costly array. Pero ang mahalaga sa Panginoon ay yung makataong panloob na a meek and a quiet spirit that to God is of a great price. Ang kaamuan at ang sabi natin na a quiet spirit na sa Panginoon ay mas mahalaga. Sa 1 Peter chapter 3 verses 3 and 4, no, sa NIV version, sasabi, your beauty should not come from outward adornment such as elaborate lifestyles and the wearing of gold, jewelry, and fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in the eyes of God. Amen. Ang Panginoon, mga kapatid, ay mas tinitingnan ang katayuan natin sa kanyang harapan sa ating mga puso. Amen. Everybody say amen. Amen. So, mayroon daw isang dalaga na tinanong, pinapili siya kung anong pipiliin niya. Yun bang pogi na masamang ugali o masamang ugali? Magandang ugali kahit hindi pogi. Sabi niya, pipiliin ko yung pogi kahit masamang ugali. Kasi yung pag-ugali ay nadadala sa panalangin, maaaring magbago. Minsan yung mukha ay hindi na madala ng panalangin. At pag retoke natin ay masyadong mahal. Pero ang problema noon ay kung hindi magbago, mga kapatid. Yung binasa nating talata ay tumutukoy sa the tabernacle na ito ay yung tent, a place na kung saan dumadako sa presensya ng Panginoon ang mga Israelites, lalo tigit doon sa ilang, sa wilderness. Ito ay isang tent
na mayroon itong patakip o tabing na halimbawa yung innermost layer, yung panloob ay gawa sa fine linen with cherubim design ng kulay ay blue, purple at saka scarlet. Na ang second layer ay gawa sa goat's hair. Ang third layer ay ram skins dyed red, balat ng mga tupa. Ang outermost covering was made of badger skins, dark in color, thick skin, durable, to protect the tabernacle from the element. Kung ating tingnan, ang tabernacle from the outside ay walang kagandahan, it was not attractive. No, kasi gawa lang sa badger skins. Ang badger ay isang klaseng hayop na ang kanyang balat ay ginagamit as pangtolda o covering. Pero ang ibang Bible scholars ay nasasabi na yung badger daw dito sa original na Hebrew ay takas. Ang ibig sabihin ay sikaws o sa Tagalog ay gugong, na ginagamit din ang balat as curtains, mga kapatid. So looking from the outside, the tabernacle was not attractive. It was not beautiful to behold. Pero ang kagandahan nito ay nasa loob, yung mga fine linen na curtains na mayroong cherubim designs na ang kulay ay blue, that speaks of heavenly things or spiritual things, at yung purple that speaks of the Lord, na ang Panginoon Jesus ay of royal blood, at ang scarlet it speaks of the redemptive plan of God na tayo tinubos ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Ang tabernacle prefigures the church and the blueprint o kaya shadow of God's plan of salvation sa New Testament. Ang tabernacle is divided into 3 parts. Mayroong outer court at pangalawa ay the holy place. Ang pangatlo ay the holiest of all, the holy of holies. Sa outer court, mga kapatid, ay makita natin una ang sun furniture na tinatawag na brazen altar. No, ito ay sa lugar kung saan ang mga sacerdote ay naghain ng mga alay na susunugin. Ito man ay barak, ram, goats, doves, or pigeons as burnt sacrifice. Pero ang sabi ng kasulatan na it is not possible for the blood of bulls and of goats should take away sins. Kumbaga panakit lang sa kanyang mga kasalanan na hindi sila hatulan ng kuman ng Panginoon. But it prefigures the sacrifice ng ating Panginoon Jesus doon sa krus. Yung brazen altar is a place of death. It points to the Lord Jesus Christ na binigay niya ang kanyang sarili doon sa krus. Kaya nga noong nakita ni John, sinabi ni John the Baptist na, "Behold the Lamb which taketh away the sins of the world." Masdan nyo ang kordero na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Na tayo tinubos ng Panginoon hindi sa mga bagay na may kasiraan o kabulukan, hindi nagpilat at ginto, kundi sa pamagitan ng mamahaling dugo ni Kristo. Amen. Na katulad sa isang kordero na walang dungis o anumang karamihan. Like the blood of Christ as of Adam without blemish and without spot. Sabi ng mga kasulatan na kung paano ang mga anak ay partakers of flesh and blood, may laman at dugo, ang Panginoong Jesus din ay He took on the part of the same upang siya magkaroon ng isang katawan sa pamamagitan ng kamatayan ay wasakin niya yaong may kapangyarihan ng kamatayan sa magkatuwid bagay ang diablo. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ang Panginoong Jesus ay dumanas ng kamatayan para sa lahat. He takes death for every man. And the brazen altar also speaks of a place of repentance. Kumbaga, ito ang pagdago natin sa altar o sa dambana upang tanggapin na ang Panginoon Jesus ay nag-alay na ng kanyang sarili para sa katubusan ng lahat. A place where, and it also should be a place na i-alay natin ang ating mga sarili
sarili ng kabuhan sa Panginoon, a place of surrender to God, that we will offer our body as a living sacrifice unto God, holy and acceptable, which is our reasonable service. Kamatayan, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not live, that we should not serve sin. Nang lumang pagkatao natin ay naipako, nakasama ng Panginoon Jesus doon sa krus, upang tayo ay hindi na maglingkod sa kasalanan. Pinasabi niya Apostol Pablo na, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live, I live through the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Sa labas ng tabernacle ay walang kagandahan. Makita natin simple ay bad year skins, na ito ay drop in color, mga kapatid. And outside the church, we will never have a true knowledge and understanding of Christ's redemptive act. Na sabi ng kasulatan ay kanyang dinala ang ating mga kasalanan sa kanyang katawan hanggang doon sa hanggang sa krus. And outside the church, you will never know the joy of having your sins forgiven. Hindi mo maranasan ang kagalakan na katubusan ng Panginoon, maranasan ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. And you will never know the joy of knowing that your sins can be washed away. Na sabi ng mga kasulatan, the blood of Christ cleanses us from all our sins. Amen. Sabi nga na isang awit, what can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus Christ. Praise God. We will never experience the joy of being reconciled to God. Hindi natin maranasan ang kagalakan na tayo muling may pagkasundo sa Diyos. Praise God. Na nung una tayo ay mga tao na walang Kristo, na tayo ay aliens from the commandment of Israel. Tayo ay taga-ibang bayan mula sa pagtipan ng Diyos na pinangako sa bayan ng Israel. Na tayo ay sa labas na walang pag-asa, walang Diyos sa sanlibutan. Pero sa pamagitan ni Kristo Jesus tayo, mga kapatid, na minsan ay nasa malayo ay pinaglapit ng Panginoon sa pamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoon. So once we were far, but now we were made nigh by the blood of Jesus. Praise the Lord. Hindi natin maranasan ang kagalakan na tayo ay magkaroon ng may pagkasundo muli sa Panginoon. Amen. At ang pangalawang furniture sa outer court ay ang brazen lever. Isang lugar kung saan ang mga saserdote ay naghugas sa kanilang mga sarili bago papasok sa banal na dako. And their image is reflected on the lever, mga kapatid, tansong hugasan. Ito ay naglarawan ng pagtanggap natin sa pangalan ng Panginoon Jesus sa bautismo sa tubig. Outside the church, hindi nila naalaman ang kagandahan ng pangalan ng Panginoon Jesus, mga kapatid. Simply para sa kanila ay ito ay byword lang na ginagamit as expression. O kaya minsan sa iba pa ay ginagamit na a curse word bilang mga pagmumura, mga kapatid, na binabanggit without respect and reverence. But to us that have experienced the power of the saving name of Jesus, na tayo ay nasa loob, hindi lamang tumitingin sa labas, mga kapatid, ay ating naunawaan ang kagandahan at kadakilaan ng pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ang sabi ng kasulatan, wala ng kalitasan sa kanino pa man, sa pagkulan ng pangalan na ibigay sa sulat ng lagi na sulat natin ng lipas. Only in the name of Jesus Christ of Nazareth. Praise God. The Bible speaks of God have highly exalted Him and given Him a name which is above every name. Ang pangalan na higit na dakila sa lahat ng mga pangalan. Amen. Na ang lahat ng mga labi ay ang lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng mga labi ay magsasabi. Ito man ay mga bagay sa langit, sa lupa o sa ilalim ng lupa ay magsasabi na sa iyo, Panginoon, sa kalawalhati ng Ama. Amen. Praise God. Alaman natin na doon na sa pangalan ng Panginoon Jesus, doon tayo kapatawaran
na ating mga kasalanan. Ang key verse natin sa ating Christian faith ay Acts 2:38. Sabi niya, Apostle Pedro, repent and be baptized, everyone of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen. Na ang pagtanggap sa pangalan ng Panginoon Jesus ay parang ating mga kasalanan ay mapawi o ay mabura. Amen. Or it will be taken away. Praise God. At ang kasunod na bahagi sa tabernacle ay ang holy place na mayroong naglalaman ng three furnitures. Tinatawag natin una ay the table of showbread. Pangalawa ay the golden candlesticks. At ang pangatlo ay the altar of incense. Ang showbread mga kapatid ay nagsisignify ng God's divine provision. Ito ay tumutukoy sa salita ng Diyos, mga kapatid. Specifically, pertains to the Word of God. Sabi ng Panginoon Jesus na, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Amen. At kung paano ito binigay, kung paano Diyos nagbigay ng mana doon sa ilan na ito'y bago tuwing umaga, mga kapatid, the bread doon sa table of showbread must not go stale. Hindi na papaalis, dapat ito'y bago-bawat umaga. Praise God. And sa tanang Panginoon, sa bawat araw tayo mayroon panibagong kaunawaan tungkol sa mga spiritual na mga bagay. We have fresh brand new revelation and understanding of the Word of God for our spiritual growth, for our strength, for our sustenance, for our stability and maturity. Upang tayo mag-isakta at maghihanda tungo sa mabuting mga gawa. Praise God. At ang pangalawa ay the golden candlesticks na ito ay naglalarawan ng spiritual na kaunawaan natin tungkol sa spiritual na mga bagay. Amen. Sa pamagitan ng kaliwanagan na nagmumula sa banal na Espiritu ng Diyos. And we will open our understanding that we will be able to understand the beauty of God's wondrous laws. At it refers to the Lord Jesus Christ. Sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. At ang sino mang sumusunod sa akin na hindi lalakad sa kadiliman, kundi siya ay magkaroon ng liwanag ng buhay. Amen. Ang Panginoon Jesus, ang siya liwanag, nagbibigay sa atin ng spiritual guidance and understanding. And those who follow Him will not be lost in spiritual darkness. Na tayo hindi maligaw sa kadiliman ng kasalanan ng sanlibutan, at abot tayo ay kay dalhin tungo sa paglakad ng katwiran. At ang sabi ng mga kasulatan that the path of the just is as a shining light that shining more and more into a perfect day. Praise God. Sa mga nasa labas, ang parang kasulatan ay parang isang aklat lang na naglalaman ng mga katang-isip ng tao, parang fables lang, anecdotes o kaya stories about man's imagination. Nasabi nga ng iba na dapat po ka magbasa ng Biblia kasi masisiraan ka ng ulo. Pero sabi ng Panginoon Jesus na search the scriptures to anything, you will have eternal life. Sa isa natin ang kaya kasulatan. Sa pagtuon natin, susunduhan ang buhay na walang hanggan. Praise God. Ang salita ng Panginoon, ang kaunawaan sa salita ng Panginoon, ang nagbibigay sa atin ng kaunawaan tungkol sa tunay na kahulugan at tunay na layunin kung ano ang buhay. No, it gives us understanding of the true meaning of life and the purpose of life. Praise God. At yung altar of incense, mga kapatid, ay nasabi ng mga kasulatan, ang ilaw doon should not go out. Dapat laging may supply ng oil na tuloy-tuloy ang pagliliwanag nito. And it refer to the beauty of our communion with God and fellowship with God. Una, through prayer. Kung mayroon mo isang bagay na lagi natin gawin in our Christian life, ay ang pananalangin. Praise God. The Bible speaks of pray without ceasing. Na manalangin kayo ng walang patid. Sabi ng Panginoon Jesus, pray. Men ought to pray and not to faint. So either you pray or faint. Kung kayo ay di manalangin, kayo manghina. At kung kayo ay manalangin, kayo ay lalakas.
Amen. Praise God that the prayer of the fervent prayer of a righteous man availeth much. Praise God. So sabi ng Panginoon, just pray that she enter not into temptation.